Hinamak na manugang. Kabanata 32. Diyos ko. Iyon talaga ang recruitment notice ng One How Company. Ang opisyal na selyo, ang selyo ng pangalan, at ang autograph, tiyak na totoo ito. Sa pagkakataong ito, labis na hindi komportable sa kanilang mga puso si Old Lady Lewis at ang iba pang pamilya Lewis. Kaya pala, hindi pinansin ni Jane Lewis na pinatalsik siya nila. Iba pala ang hinahanap niya. Si Jane Lewis mismo ay natulala. Kailan siya kinuha ni President Wang mula sa One How Company para maging direktor ng disenyo? Bakit hindi niya alam ang tungkol dito? At saka, bakit si Alex Dixon ang nakatanggap ng paunawa? Nang makita ang pagdududa ni Jane Lewis, dali-dali siyang tiningnan ni Alex Dixon at sinabihan siyang huwag magsalita. Ang admission notice na ito ay kung ano ang hiniling niyang gawin ni Wang Lizu. Gusto niyang kasuklaman si Old Lady Lewis at ang grupo ng mga baliw mula sa Lewis family. Ngayon, sa wakas ay naging kapaki-pakinabang. Talagang natakot si Old Lady Lewis sa pagkakataong ito. Naisip niya noong una na gusto ni Jane Lewis na umasa sa kanya upang mabuhay. Pero hindi niya inaakala na tuwirang pababa ang tingin niya sa kanya. Ano ang dapat niyang gawin? Lalong sumama ang pakiramdam ni Mark Lewis sa kanyang puso. Akala niya makakaganti na siya kay Jane Lewis dahil nasa kanya na ang posisyon ng Director of Design. Hindi niya akalain na magiging design director pala si Jane ng One How Company. Lalong hindi komportable si Megan Lewis at gusto nang mamatay. Bakit? Sa anong batayan ito, si Jane Lewis ay mas malakas kaysa sa kanya sa bawat aspeto. Sa sandaling ito, inalis ni Alex Dixon ang papel ng recruitment. Malamig niyang sabi, kayong mga walang hiya kayo, sa tingin niyo ba, gusto ni Jane na umasa sa inyo? Sabihin ko lang sa inyo, sa araw na ito o sa hinaharap, si Jane ay walang pakialam na sa Lewis Group. Hindi kayo welcome dito, bilasan niyo at umalis na kayo. Nadurog ang puso ni Old Lady Lewis at lalong lumalim ang pagsimangot nito. Sa oras na ito, sinimulan na ni Alex Dixon na paalisin ang mga bisita. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi, pasensya na sa lahat, maliit lang ang aming bahay at hindi kayang tumanggap ng napakaraming dakilang Buddha. Sana ay makaalis agad ang lahat at maibalik sa amin ang kapayapaan at katahimikan. Walang pakialam si Old Lady Lewis sa anumang dignidad sa oras na ito at mabilis na nagmakaawa, Jane. Alam kong mali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataon na ito. Huwag kang pumunta sa One How Company, bumalik ka at tulungan mo ang Lewis family, nakikiusap, ako sa iyo. Hihingi ako ng tawad sa iyo, pangako, gagawin ko lahat ng napag-usapan. Tumingin si Jane Lewis kay Alex Dixon para humingi ng tulong. Kinailan niya ito sa tabi at tinanong sa mahinang boses, saan nanggaling ang admission notice na ito? Umiti si Alex Dixon at sinabing, I found a fake certificate from the roadside to make it, okay ba? Maganda ba? Hindi napigilan ni Jane Lewis na matawa. Kaya ito ay isang pekeng pagkakataon. Hindi niya napigil ang tumawa sa mahinang boses. Masyado kang makulit. Tingnan mo ang takot ni Lola. Umiti si Alex Dixon at sinabing, mababa ang tingin ng matandang ito sa ating pamilya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung hindi ko siya tinatakot, paano siya matapat na susuko? Nagmamadaling sinabi ni Jane Lewis, ito ang lola ko, huwag kang magsalita ng ganyan. Alex Dixon said, all right. Anyway, you have the initiative now. Kung ano ang gagawin, ikaw mismo ang magdedesisyon. Tumango si Jane Lewis, puno ng init ang kanyang puso. Sa totoo lang, hindi niya akalain na ang nakakadismaya niyang asawang ito ay talagang makakatulong sa kanya para makain ang sarili mula sa hangin at ulan. Pero ngayon, tinulungan talaga siya ni Alex Dixon na supilan ang buong Lewis family. Bagamat ang paraan na ginamit niya ay medyo opportunistiko, ang pakiramdam na ito ay talagang napakasaya. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng tuwa si Jane Lewis sa kanyang puso. Bagamat walang gaanong kakayahan ang kanyang asawa, buong puso niya itong iisipin. Mukhang masaya pa siya. Pinaalalahanan siya ni Alex Dixon sa oras na ito, sa tingin ko ay oras na para makipag-ayos sa matandang ginang. Bahagyang tumango si Jane Lewis, naiintindihan ko.
Bumalik silang dalawa sa harapan ng mga tao at sinabi ni Old Lady Lewis na may nakakaawang mukha, "Jane, magaling kong apo, naisip mo na ba?" Sadyang sinabi ni Alex Dixon, napakataas ng sahod na binigay ng One How Company. Para maipakita mo ang sinseridad, kahit anong sabihin mo, kailangan mong doblehin ang sweldo ni Jane, di ba? Hindi nagdalawang isip si Old Lady Lewis, walang problema. Doblehin ang sweldo. Basta handa siyang bumalik. Saglit na nag-alinlangan si Jane Lewis at sinabing, "I can promise you, but I still want to add another one. Gusto ko si Alex ang maging assistant ko." Alam niyang hindi comfortable si Alex Dixon na manatili sa bahay buong araw, kaya gusto niyang samantalahin ang pagkakataong makahanap ng trabaho para sa kanya. "Sige, ipinapangako ko sa iyo, basta't matulungan mo ang Lewis Group." Natakot si matandang ginang Lewis na babalikan ni Jane Lewis ang kanyang sinabi, kaya mabilis siyang pumayag. Nagpatuloy si Alex Dixon, tandaan, na magpadala ng lagda ng paghingi ng tawad kay Jane sa buong kumpanya. Galit na galit si Megan Lewis na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at bamulong, "Alex Dixon, mabaho kang taunan. Tama na. Nagsorry na si Lola. Ano pa bang gusto mo?" Tumingin sa kanya si Alex Dixon at malamig na nagtanong, "Sa sinabi mo, parang sinasadya mong hikayatin si Lola na balikan ang sinabi niya. Ano? Ayaw mo bang bumalik si Jane? Hindi mo ba gusto ang Lewis Group na para malampasan ang krisis na ito? Sabihin mo sa akin, ano ang iyong intensyon?" Hindi inaasahan ni Megan Lewis na kakasuhan siya ni Alex Dixon ng ganoong kalaking krimen. Ikinaway ni Old Lady Lewis ang kanyang kamay, "Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, Megan. Hindi ko ito gusto." Pinandilatan siya ni Old Lady Lewis at pinagalitan, "Ano ang kinalaman nito sa iyo? Anong kalokohan ang sinasabi mo?" Pagtapos, sinabi niya kay Jane Lewis, "Jane, huwag kang mag-alala. Basta babalik ka, hindi ko na babalikan ang ipinangako ko sa iyo." Malamig na sabi ni Alex Dixon. "Dahil pumayag ka na, kaya bilisan mo at tulungan mo si Jane na mabawi ang kanyang trabaho." "Oh, right. Mark, help me send the notice." Nagpatuloy sa pagsasalita si Old Lady Lewis, "I appoint Jane Lewis as the design director. Dudoblehin ko ang sweldo. Si Alex Dixon ang magiging design assistant. Ang sweldo ay pagpapasya ni Jane Lewis." Lola, namumula ang mukha ni Mark Lewis. Matagal na niyang iniisip na makuha ang posisyon ng design director. Napakadali lang talaga itong nakuha ni Jane Lewis. Ngunit hindi siya naglakas loob na labanan ang kanyang lola. Kaya lang niyang pigilan ang kanyang pagkadismaya at ipadala ang appointment letter sa kumpanya. Also, the apology statement, paalala ni Alex Dixon sa kanya sa gilid. Hindi nang ahas na maging padalos-dalos si Old Lady Lewis. Agad siyang tumongo. Sinabi niya, "Mark, mag-sorry ka din sa kanya. Ako, si Mark Lewis, ay narito upang humingi ng tawad kay Miss Jane Lewis. Dahil lihim kong sinayang ang disenyo ni Jane Lewis, at naakusahan na mali si Jane. Nasira ang kumpanya at lubos kong napagtanto ang aking pagkakamali. At pinag-isipan ko ito, umaasang hindi magtatanim ng sama ng loob sa akin si Lady Jane Lewis. Patawarin mo ako sa aking nagawa." Nang marinig ito ni Mark Lewis, nakaramdam siya ng labis na hindi komportable sa kanyang puso. Bakit gusto ni Lola na managot ako? Gayunpaman, hindi ba siya ang gumawa ng inisyatibo upang gamitin ang blueprint? Ibinigay ito ni Lola sa akin. Bagamat nadama ni Mark Lewis ang pagkakamali, wala siyang magagawa tungkol dito, ang magagawa niya lang ay ang paghingi ng tawad. Matapos gawin ang lahat ng ito, kinuha ni Old Lady Lewis ang mapa ng disenyo at ibinigay niya kay Jane Lewis. "Jane, ang pakikipagtulungan sa One How Company ay ganap na nasa iyo. Kung ang One How ay handa na pumirma sa kontrata sa amin, ang mga chismis na iyon ay natural na mawawala." Tumingon si Jane Lewis at tumingin kay Alex Dixon para humingi ng tulong. Ang lahat ng ito ay kontrolado ni Alex Dixon at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Sasamahan kita sa One How Company. Pipirmahan na ang kontrata ngayon." Abangan ang susunod na kabanata.